So, I think yung difference din ng experiences nyo is because there's a lot of life circumstance tsaka religion na that's a factor of it, no? Yes. So, actually, ngayon naman na you've had your own experiences of how you handle your relationships, how do you think young people handle their relationships now? Meron ba kayong thoughts or opinions na parang, my God, that's not how we will do it? Parang ganon. Parang, no, you're wrong. Ganyan. Sige, go. Kayo muna. Ako, napapansin ko kasi sa mga kabataan, hindi naman lahat ha. Siguro, majority lang na pagka ayaw na nila, goodbye na, may ghosting, tinatawag yung mga Gen Z. Yes, no? So, breadcrumbing. oo. Ba't ganyan? Hindi ko alam yung ibang term. Pero, siguro kasi, siguro kung magbibigay ako ng advice sa youth natin, magandang foundation talaga ng marriage yung friendship. Love That's that. true. Love that. Agree. Yeah. Kasi, tama yung sinabi ni Leo na pag friends kasi kayo, walang best foot forward. And nakikilala mo talaga yung tao kung sino siya. Positive, negative, lahat ng maganda, pangit sa kanya. And then, malaking bagay kasi yun, kagaya namin ni Jess, na naging magkaibigan din kasi talaga kami. Kasi ang marriage, hindi kasi all the time kilig yan. That's Marriage true. is not kilig. No, hindi yan yung infatuation na pag nakita mo siya, ay, ayan, kinikilig ka, may butterflies. No, ang marriage kasi is all about commitment. There will come a time, siguro speaking from 14 years of togetherness and mag-8 years na kaming kasal, dadating talaga yung time na hindi mo, parang, ayoko na, hindi ko na gustong mahalin tong tao na to. And especially during tough times, nasusubukin talaga yung marriage ninyo. But if you stay committed to the relationship and to the marriage, kakalabanin mo kahit sarili mo. I agree. Kita mo yun. Sharing of best practices talaga to. Ay, hindi po sa point na parang ayaw nyo na, gano'n. May ganun kaming moments. May ganun kaming, kasi walang perfect talaga na relationship. So, kaya importante talaga na yung asawa mo, best friend mo. Amen. Agree. Hindi, totoo yun. Kasi, ang temptations nasa paligid eh. Right. No, yung sinasabi nila na kahit married ka na ba or in a relationship ka, hindi ka na magkakagusto sa iba. Hindi ka na magagandahan, masisexyan or ma-attract sa iba. Real Normal talk lang yun. naman. Normal yun. Yeah. But if you are committed to your relationship and to your husband or your wife, pinoprotektahan mo yun mismo sa sarili mo. Yeah. No, if you think na magkakaroon doon ng affair, you step out of that situationship. Right, You right. protect yourself and you do self-talk. Pag sa tingin mo, kami ganun eh. Pag sa tingin ko, parang di na ako love niya. Kasi ang tanda na namin. May tagal na namin pag-isama. Gusto ko yun. Oo, nagdademand ako sa kanya talaga. Sabi ko, husband, hindi ako materialistic na hobby na tao. Pero gusto ko, during anniversary, birthdays ko, may flowers ako. May rituals, like as a couple. Dapat Yeah. na-meet yung love language ng isa't isa. Very important yun. Kasi kung, halimbawa, ang love language ko is quality time, physical touch, Yeah. hindi niya nami-meet. Kapag may office mate ka na ganun sa'yo, that's how affairs are started. So, kung ang advice ko again sa youth, wag niyong hanapin yung, siguro as youth, enjoy yung dating stage. Right, But right. when you decide to get married, I think it's best for you to really be friends. Build genuine friendship with that person first. Tama. Yun, ganun sa akin. Huwag kayong Nakikita niyo yun? magmadaling Nakikita magpakasal niyo yun? agad. Oo. Kasi, Yeah. pagka napagod na kayo, parang, break na tayo, divorce, wala naman tayong divorce sa Oo. Philippines, diba? So, masisira yung pamilya, kawawa yung mga bata pag nagkaanak kayo, maghiwalay kayo just because hindi nyo pala kinaya pag may situation na problem. Right. Nagkaroon na sila ng sarili nilang advice to the youth. Kayo naman, given na you've worked in like a ministry also, you've been peers na mga ka-age group din nyo, how did you observe how they handle their relationships? And ewan ko, parang sa inyo ba, parang, guys, let's stop this blank, ganyan. For me, demanding kasi yung generation eh. Kapag hindi nila nakukuha yung isang bagay, parang doon nagkakos ng conflict eh. Love that. Kaya for me, marriage is a lifetime adjustment. And a lifetime. How's that? Adjustment. So hanggat ikaw ay hindi mo pa kayang mag-adjust sa isang tao, wag ka pa munang pumasok ng relationship. Ang dami ko Kasi- natutunan Oo nga, ngayon, counseling session ata tong episode Imagine na. mo, magkaiba kayong dalawa, magkaiba kayo. Tapos, magsasama kayo sa isang bubong, tapos hindi ka ready mag-adjust. Yeah. Magkaka-conflict talaga kayo. No, At the same magsasabong time, kayo every Kasi morning. you are both imperfect people. pero totoo, di ba? Oo, tama. Gusto ko yun. Talagang
may pangit siyang ugali. Hindi lang yung, Hindi sa akin na salita ako. Nako. Kung ano man yung makikita. Siguro bukod dun sa lifetime adjustment, for me, marriage is a lifetime forgiveness. Yes. Kahit hindi Yes. ka ready magpatawad, do not enter marriage. Yeah. Love that. Sa- Medyo mabigat yung mga ganun. Sa tagal niyong magkasama, is there surprises na parang bago yung gantong ugali niya na ngayon niyo lang na-discover? May mga times ba na gano'n? Yes. Everyday daw. Everyday. Yes, pwede ba mag-share? Sige po. Hindi kasi dati, nung boyfriend-girlfriend stage pa lang kami, mabiro mabiro. Pero nung seryoso pala siya, yung gano'n. May nagana stage. Sa panahon ngayon, 'di ba? Kasi parang based on survey kasi, parang most of the Gen Zs parang natatakot sila mag-settle down kasi ayaw pa nila magkaanak. And yung yung mga millennials naman is parang they're rushing to have a family, Mm-mm. Pero magkaiba naman sa mga guests natin ngayon. Hindi ko naman inilalahat. Pero Yeah. sa inyo po, ano yung thought nyo kung ba't kayo nag-decide sa ganitong decision nyo ngayon sa present? Yes. Kayo po. Siguro one thing is economically. Kasi pareho kami, yung tinatawag nilang streets. We grow up ako sa may Tondo, siya sa may Let's go, Tondo. Let's go. Laki So pa. makita mo yung buhay doon. Before, daily may gang war, nagbabarilan. Mm. Ako Talagang hindi to nandun country sa yung bahay. nag-rates poor and Papakuha sad. ng bato. Let's And do then, that. pag nung after college, parang get ba yung buhay na gusto ko sa magiging anak ko? Parang hindi ko nakikita yung anak ko na nandun din siya na Right. na-experience na yung ganun kagulo, yung di siya safe maglakad papunta sa school or ang daming snatcher, yung ganun. So, Real talk lang naman. Totoo naman. Hanggang ngayon, hindi Totoo. naman nawawala yun sa Pilipinas, right? But then, actually, just to give a context to everyone, what makes our couple guests so interesting is because based on survey, taliwas yung gusto nilang mangyari. Yes. So, totoo. yung mga millennial couples natin, so, just correct me if I'm wrong, you guys are like, what they call like dinks, right? Yes. Double income but no kids, right? So, based dun sa sinabi niya kanina, like, what influenced you na, ay, ganyan, parang yoko pang magkaanak? Totoo. Like, bukod dun sa economic standpoint, meron pa bang iba, personal, probably? Kami kasi, part kami ng sandwich generation. So, I don't need to elaborate that. Pero, kung alam nyo yun, yung we have to support our parents, our Yeah. little brothers and sisters. So, whenever we make decisions, we don't make decisions just for ourselves. Mhm, So, we don't want to make selfish decisions. Hindi naman siya selfish na magsarili ka, mag-anak ka na. But, it's just that we love our parents and our family, that when we decide on things, we consider, kasi pag nag-anak na ba tayo, okay, paano yung parents natin and all that. Right, So, right. we want to make sure that meron kaming financial stability talaga. So, yun yung isa siguro sa biggest factor bakit kami hindi nagde-decide pa talaga na mag-anak. And, sobrang goal-oriented nga kasi kami, parang gusto namin may sarili kaming bahay, may sasakyan kami, may negosyo kami, meron kaming property investment, and may savings kami. So, That's the life. That's the dream life. Yes. That's Family the dream planning is a life. must. Nalatag niya na po yung survival guide ng henerasyong ito. hindi, kasi nga, speaking for myself, lumaki ako sa, hindi naman sobrang hirap, pero yung sapat. Gusto ko na pag yung may anak ako, hindi ko siya isuspoil. Pero kung meron siyang gusto, maibigay ko din. Gusto talaga namin may financial stability kami. Na anytime na may kailanganin yung anak namin, hindi kami manghihiram ng pera sa parents namin dahil wala naman kaming, hindi nila kami responsibility. Tapos pag may kailangan din yung parents namin, mabigyan din namin sila ng help. And gusto ko din na yung wala kang pagsisisihan. Yeah. Kasi ako, pinalaki ako ng isang career woman. Na sabi niya sa akin, when you get married, hindi lang dapat housewife ka. Hindi naman sa mahirap maging housewife. Totoo lang. Yeah. Homemakers are... Ang pinaka-goal ko kasi doon is, kumbaga, yung fulfilled yung life ko. Na bago Yeah. ako mag-baby. Kasi aminin natin, mahirap maging mommy. Correct. So, you minsan- sacrifice a lot of things. Yes, sobra. So, ayoko na magkaroon ng regrets. Yeah. Na, paano kaya kung ginawa ko muna to bago ako nag-baby, bago ako. So, may ganun kasi akong ugali. So, Yeah.
ang naintindihan din naman ng husband ko, and siya din, ang dami din niyang gustong achieve. Love that. Medyo wise parenting din yung, kumbaga pre-parenting. That's Yeah. like, that's what you guys want. You want a life na hindi kayo naghihikahos or isang kahig isang tuka for your children. So that's really a very different standpoint. Kasi nga, you yourselves have experienced it. Yes. So again, maraming personal circumstances bago sila mag-create ng decision. Kaya iba rin yung Yes. gusto nyo regardless of the age gap. So guys, bago tayo pumunta kay Kath and Leo, so knowing na Gen Z couples, no, parang, di ba parang sinasabi nga nila, for Gen Zs, ayaw daw nilang magkaanak because it affects socio-political, economic, parang yung ecosystem natin, environment. So parang it's a generation that puts a lot of things into consideration. That's why I think na Kath and Leo has a very different standpoint because you guys want to have like kids, 'di ba? So ecocide daw is genocide. So yun daw yung sinasabi ng mga Gen Zs ngayon. Kayo guys na you want to have your own family, ano yung nagtulak sa inyo na magkaroon ng ganong desisyon na medyo taliwas from the common opinions of Gen Zs? Preference talaga eh. Mm-mm. Kasi meron kaming mga kaibigan close to us din na ayaw din nilang magkaanak. Yeah. Meron din kaming ninong and ninang sa kasal. Wala din silang anak. So, ano talaga, importante na at the end of the day, mag-uusap kayong dalawa ng goals ninyo. Mhm, So, we're not promoting, bata pa kayo, mag-ano na kayo. Kung anong napag-usapan ninyong dalawang mag-usapan. Right, right. Pero sa amin kasi, we came from big... Wow! Oo. Tuloy mo yan, tuloy mo yan. We came from malaking familia. Kaya nakita namin kung gaano kasaya, kung At the same time, gaano kagulo. Oo, Oo. na magkaroon talaga ng family. Tsaka kung paano din kami, ako personally, ng parents ko, na masaya Right. talagang magkaanak. Mm-mm. Na talaga, and more than it is, capable naman kami. Kaya Right. nga, Kaya yung ipon nila sa amin, oo, di ba double income? Di ba double income sila? Yung kids. Double kids kami. kaya Walang income with kids. So, income sa amin na lang. di ba nag-iipon sila po next year? Oo. So yung ngayong taon nyo po, yun po yung pang Kaya ngayon pa lang, Ninang Rose. Siguro yung reality na, Sige, bato-bato topic wala kayo. Amay sa baba. Vamos na. Gusto ko itong tandem Ano? sila. hirap talaga yung maging financially stable. Like, Yeah. talagang meron at meron eh. Pero yung kakayahan, parang for Yes. us Oo. sa amin to ha. Ano kasi, kumbaga yung reality na mahirap talaga yung buhay. Oo. Yeah. Totoo. Hindi talaga siya gagaan. Kaya nga, pati sa pagpili mo ng partner, pumili ka ng handa kang makipag-life bardagulan sa kanya. Kasi Yes, love ang that hirap na ng term. buhay eh. Paano kung ang kasama mo, di ba, kabuisitan mo pa, ang hirap na ang hirap na nga ng buhay. Sumpada na, Buisit no? pa yung kasama mo. Di ba, yung bang taong ang hirap na ng buhay, kahit magkaanak kayo ang hirap, pero you love one another, masaya kayo, nairalaos, Right. Totoo. nakakaraos kayo, nakakasurvive kayo. And at the same time, kailangan talaga si Lord Yes. na nandoon. Kasi mahirap talaga yung buhay nang wala sa Panginoon. Yeah. And God will perspective provide namin yun. kasi. Correct. Yes, that's true. Siguro I think it's also a difference in terms of priorities. Yes. Kasi like for some of the Gen Zs and millennial couples, iba rin yung personal circumstance, like ano yung kinalakihan nila, Yes. 'di ba? Like how easy was it for them to attain education, 'di ba? Like pinanganak ka sa may Ayala Triangle Gardens. O edi parang push, let's go. Let's have a Yes. big happy family Yes. dito. Pero it's all about privilege and priority. So kumbaga pagbabalanse din, 'di ba? Yes. Ng Yes, kung ano yung correct. available resources sa'yo. And to them, parang happiness comes in numbers. So, sa Yes. inyo, parang na-experience yung, masaya pala magkaroon ng malaking family. So, yun din yung gusto nilang Yes. gawin. Tsaka Correct. yung ano din, yung siguro yung type of family that you want to Correct, build. Yeah. correct. Parang kung ano yung salitang sapat sa inyo, it's a Yes. preference. talaga. Yeah. Yes. Since na-mention na natin yung mga priorities kanina, no? Balik And doon. bukod sa finances, na na-mention ng bawat isa, sa inyo palagay sa generation ngayon, ano kaya yung mga priorities nila? And how will settling down affect your priorities as well? Yan, gusto ko yan. Like, priorities and how does settling down affect the priorities. This time, unahin natin yung ano. Yes, ito ready talaga sila. Wait lang kami muna. Go, post. Go. Ako talaga focus ako sa ministry and at the same time Career. sa career ko. Mm-mm-mm. And I'm a teacher. Sana all dancer. Ayan, hindi lang halata pero ako pa isang guro. Na talagang
nakafocus ako doon sa masteral ko to build up my career. And also, talagang ma-build up din yung spirituality and at the same time, the ministry. At yung difference no, nung Nag-settle down. nag-settle down. Baka masabi mo settle up eh. Ito, be. ng, Oo. ng asawa ko. Ano? Ingges kayo dyan, no? Dyan. Wala naman na bago, pero mas napupush ako. Na mas maging Motivation. better. Yeah, na mas maging Motivation. better. Mas na doble yung ginagawa ko. Kasi And di ka na talaga mag-isa eh. Dalawa Oo. na. Totoo. At Yeah. mas naging magaan siya, actually. Yeah. Tsaka feeling ko kasi kapag teacher, 'di ba? Syempre mas magaan yung loob sa mga Yes. bata. As kapag Personal kapag experience. nagkaroon na ng own kids, Tulad 'di yun, ba? may kasama na akong mag-check ng papers. Check-an mo to. Checkan mo to. Hindi ganun, mas gumaan yung yung with regards to priorities, it's the same, pero mas lumawak. And Right. at the same time, mas gumaan yung... Yes. And syempre nagkaroon na ng katuwang, 'di ba? Yes. It's kind of weird kasi as Gen Zs, yung personal priorities mo is like influenced by ano yung immediate environment. Yes, yung Diba? sinasabi ng Oo, iba. kasi 'di ba, since faith-centric talaga yung ano nila, yung values nila, yun yung kumbaga sa inyo, yun din yung priority mo, Yeah. hubugin sa sarili mo, 'di ba? Yes. But then like for you naman guys na very goal, I think the buzzword with this couple is like goal oriented. So like, since very goal oriented din naman kayo as a couple, how would you explain naman the priorities ng kabataan ngayon since Gen Z sila with your priorities, 'di ba? Ako, kasi, sa akin kasi parang wala namang right or wrong priorities. Mhm, Parang, mhm. again, tama ka doon na kung ano yung kinalakihan mo or kung ano talaga yung influence sa'yo. Kasi kami, ni-reparent kasi, nagkaroon kasi kami ng reparenting ni Jess. Kumbaga, ako kasi, yun nga, lumaki ako sa family na sapat. So, I'm very thankful and grateful to my parents kasi pinag-aral pa rin nila ako ng maayos tsaka yung kapatid ko. But, I think yung influence nun is sobrang laki sa akin na gusto kong magkaroon ng comfortable life na ayoko kasi yung paycheck to paycheck. Yes, yes. I mean, don't get me wrong ha. For some yun siguro okay lang sa kanila. Yeah. Ako kasi I want to really build a passive income for myself and for my family na pag hindi nahihirapan yung husband ko. Kasi aminin natin sa hindi, ang top reason ng pag-aaway ng mag-asawa, pera. Yes. Oo. So, We know that. hindi, totoo naman. So, kaya ako, parang, ang naset sa mindset ko, no, na which is parehas kami, kailangan, pag pumasok tayo dyan, we have more than enough. Hindi sa mukha kami perang dalawa, ha? But it's just that, we want to make sure that we are living a comfortable life. Kasi, Right. you cannot help your family kung hindi ka din, wala kang enough to help them. Totoo. Alam mo yun, Correct, kailangan tulungan mo correct. muna yung sarili mo. And ako kasi, yung angkan sa akin, sa side ko, hindi talaga kami nabiyayaan ng magarang buhay. So, dumating pa sa point na, basta ang hirap ng sitwasyon na parang lagi ka nagpiplease sa mga tao. My mom died very young. Dad ko na stroke. Lalayak. No, huwag kang umiyak, B. Hindi. Condolences. So, ako, I want to make sure that that won't happen to me. So that, pag nagkaanak ka, kaya mo siyang patapusin hanggang college. Yeah. Ganon. Tapos magano ka lang, Oo. pupunta ka lang sa soccer Maluha practice sa Iloilo. Wow! Tapos magka-coffee lang kami ng mga tita ko. Wow! Yun pala yung life na gusto. Hindi, diba? You need to stop yung financial dependency. Correct, Yeah. correct. Hindi, Tsaka, oo. masakit sa loob na, kunwari, kailangan ko ng pang-project, pero iuutang mo pa yun. Yes, Diba? diba? So, Mahirap parang yun. practical kaming dalawa na, let's stop that. Anong tawag dun sa circle na yon? Yung you have to put a stop to that. And the only way for that is to make it happen, yung to put a stop to that financial crisis is for you to become financial independent. So, Financial freedom. yes, yung ganon. So, nandun kami sa level na yon. Yes. Kasi, gusto namin, excited din kami kung sakaling mabibigyan kami ng anak in the future. Right, Not now. right. It's not our priority. So, kung sakali na mabigyan, wala kaming, alam mo, hindi kami mga abala ng mga Correct, correct. So, nandun kami sa ganong klase ng mindset na dapat, ready lahat.
Tapos Yeah. pag lumapit parents mo, na, pwede bang manghingi na? Alam mo yon. Kaya mo magbigay. Yeah. Ang sarap sa feeling magbigay sa Correct. kulang eh. Totoo. Tapos sa mga kamag-anak mo, ate, pahiram naman. Yeah. Meron ka din maibibigay. So, nandun kami sa stage na yun. Just may gusto ko sabihin. So, real talk actually, parang feeling ko yung millennial couples talaga, or millennials in general, are the ones na products of the Filipino utang na loob. You get what I mean? Yeah. Oh, ano, RT yan. Joke. Of course, we're Filipinos. We have utang na loob. Yeah. Diba? Part ng culture yan.